Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Our Lord is good. Purihin ang ating Panginoon. So, ito po yung pang-11 sa 2025 na ating pong pag-aalaala ng kamatayan po ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan. 12 beses lamang po natin pinagdiriwang ito, ginaganap sa loob po ng isang taon. At ito na po yung pang-11. Meron pa po tayo sa isa para sa vision. Na naman bago po tayo mag-Christmas celebration, Christmas fellowship. So, atin po ipagpapatuloy ang pagtalakay po natin sa ating pong mensahe para din po sa ating pong theological class, ang irresistible grace o ang hindi mapipigilan o hindi matatanggihan na kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Hindi mapipigilan at hindi matatanggihan na kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Bagamat pag pinag-aaralan po yung puntos o doktrina ng irresistible grace, mga kapatid, ang masyadong highlighted po doon pag pinag-aaralan nyo ay yung hindi mo mapipigilan kung ikaw ay ligtas. Pag dinapuan ka ng grasya ng Diyos, ay hindi mo matatanggihan ang kaligtasan na yon. Hindi mo mapipigilan na isang araw ay makarating ka sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa kanyang piling. Yun po yung masyadong highlighted doon po sa doktrina ng irresistible grace. But then, mga kapatid, yung katotohanan po na yun, na tayo'y pupunta sa langit at makikita na natin ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo, at makakapiling natin siya sa kaluwalhatian ng walang hanggan, ito po ay future event. Okay? Yan po yung kakamtan natin sa future kapag tayo'y humarap na sa Kanya. So, hindi pa po yun nakakamtan ngayon. Pero yun po yung masyadong highlighted doon po sa doktrina ng irresistible grace. Kapag nasa iyo ang grasya ng Diyos, hindi mo maiiwasan, hindi mo mapipigilan, hindi mo matatanggihan na ligtas ka. But, mga kapatid, ang isang nais natin ding i-highlight o linawin ay yung trabaho ng kapangyarihan ng grasyang tinanggap natin mula sa Panginoon. Ano po yung trabaho ng grasya na yon, ng kapangyarihan na yon? Ang trabaho lamang ba niya ay ihatid tayo sa piling ng Diyos isang araw? O meron po siyang trabaho din na ginagawa habang tayo po ay nabubuhay dito sa ating buhay sa lupang ibabaw? Ano ang ginagawa sa isang hinirang ng hindi mapipigilang kapangyarihan ng grasya ng Diyos? Okay? Kasi, mga kapatid, ayaw nating makalimutan, ayaw nating sa isipan natin, ang naandun lang o na-highlight lang ay yung kaligtasan na sasapitin. Pero hindi natin nakikita ano ba yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay ng kanyang mga hinirang habang nandito pa sa mundong ito. Okay? Kailangan nating maintindihan at malaman, mga kapatid, na merong kapangyarihan ang grasya ng Diyos at may ginagawa siya sa buhay ng mga taong hinirang ng Diyos para sa kaligtasan sa future. Okay? Meron pong ginagawa. At yung, mga kapatid, ang ninanais nating makita natin mismo sa ating mga personal na buhay. Sapagkat yun po ang nagbibigay ng malalim na kumpiyansa sa atin na tayo nga
ay kabilang sa mga pinagplanuhan at hinirang ng Diyos para po sa kaligtasan. Sapagkat kung hindi natin yun nakikita, hindi po natin yung namamalas, nawawala yung ebidensya ng kaligtasan na yun sa ating buhay, kapatid, kahit pilitin mo ang sarili mo, kahit kumbinsihin mo ng kumbinsihin, kung hindi mo nararanasan at nakikita ang kapangyarihan ng grasya na yon na galing sa Diyos, wala kang kumpiyansa sa pagharap sa Panginoon. Okay? Kaya lang tayo nagkakaroon ng kumpiyansa to approach the throne of grace ay dahil, mga kapatid, hindi lang nauunawaan natin at nalalaman natin yung kapangyarihan ng grasya na yun, kundi nararanasan natin at nakikitang nangyayari, nagaganap sa ating mga buhay. So anong ginagawa ng hindi mapipigilang grasya ng Diyos sa ating buhay? Una, tinalakay natin noong nakaraan, ang hindi mapipigilang kapangyarihan ng grasya ng Diyos para sa atin ay pagkalooban tayo ng bagong kapanganakan o bagong buhay. Okay, yan po yung una nating pinag-aralan. Hindi po natin kayang pigilan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang desisyon na ipanganak muli sa ating buhay ang Espiritu. Okay? Hindi po tayo ang may desisyon nun. Ayon sa ating mga pag-aaral, ayon sa mga basihan natin sa banal na kasulatan, kundi ang Diyos mismo. We are born of God. We are not born of our own decision, of our own plans, sapagkat malinaw sa ating mga kapatid na kailanman, kahit suriin natin, hindi po tayo nagplano para sa ating kapanganakan muli sa Espiritu. Kung paano hindi tayo nagplano sa ating kapanganakan pisikal, sino po dito yung nakatanggi? Yung bang ipapanganak siya, tumanggi siya. Ayoko ipanganak sa flesh. Sino pong tao ang tumanggi sa kanyang kapanganakan pisikal? Walang taong tumatanggi o nakatanggi o may kakayanang tumanggi para inuwan siya o ipanganak siya physically sa laman. Ganon din po sa Espiritu. Kung paano hindi ka nagplano at hindi ka nakatanggi nung ipanganak ang pisikal mong kaanyuan, gayon din naman sa Espiritu. Yun ang una, pinagkalooban ka ng bagong kapanganakan o bagong buhay. Yun ay isang hindi mapipigilang kalakasan o kapangyarihan ng kabutihang loob ng Diyos na mangyayari sa kanyang mga hinirang. Kaya irresistible. Listen very carefully. Kasi kailangan natin yung kaunawaan ng mga katotohanan na ito, mga kapatid, para mawawalan tayo ng anumang kayabangan sa ating sarili. Mawawalan tayo ng anumang pagtingin na ang mga nangyayaring kabutihan na nagaganap sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay galing sa napakainam na pagpaplano ng ating isipan. Wala po doon, mga kapatid. Ito ay naganap sapagkat tinapunan ka ng kabutihang loob ng Diyos, ang kanyang grasya. Yun ang una. Pangalawa, na pag-aaralan natin ngayon, ay anong ginagawa sa isang hinirang ng hindi mapipigilang kapangyarihan ng grasya ng Diyos? Pangalawa, ang pagkalooban po tayo ng bagong puso. Ayan. Hindi po tayong nagbago ng ating puso. Ang nagbago ng ating puso ay ang Diyos. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon sa atin pong ikalawang subpoint
ng irresistible grace, which is God is sovereign over the creation of our new heart. So why God's grace is irresistible? Because God is sovereign over everything that is happening in an elect's life. Or lahat ng nagaganap sa buhay ng isang hinirang ng Diyos ay nakapaloob sa pangunguna, sa kapangyarihan at kontrol ng ating Diyos. He is sovereign over everything in our life. So we cannot resist, mga kapatid, hindi natin mapipigilan, we cannot resist, if you are an elect of God, kung ikaw ay isang hinirang, you cannot resist God's call to love, to respect, to fear, to trust, and to obey God because of the power of the grace of God that is within you. Listen very carefully. Ang kaligtasan, hindi lang yung gusto nating ligtas tayo, pero hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Walang nakasulat na gano'n, mga kapatid. Pero ito yung pamoso. Ito yung gustong-gustong marinig ng karamihan. Sila yung mga sasabihan ng Panginoon sa araw ng Panginoon na, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Ito yung mga taong ang gusto lamang sa Diyos ay ang kaligtasan. Pero hindi nila naiintindihan ang plano ng Diyos na gawin ang kanyang mga hinirang na kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. Iyon ang magiging resulta, kapatid, kapag dumapo sa atin ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos. And take note, hindi mo ito mapipigilan. It is irresistible. It will happen to you if you are an elect of God. Hindi pwedeng elect ka ng Diyos, pero ang buhay mo ay kamukha ng pag-uugali at kamukha ng buhay ni Satanas. Malabo na mangyari, mga kapatid. Kapag dumapo sa iyo ang grasya ng Diyos, you cannot resist that call of God. And that call causes you to love, to respect, to trust, and to obey God. To obey the commands of our Lord Jesus Christ. Titignan mo ngayon yun sa sarili mo, kapatid. Kasi gusto mong tawagin ang sarili mo na ligtas eh. Gusto mong tawagin ang sarili mo na anak ng Diyos. Gusto mong tawagin ang sarili mo na Christian. Gusto mo tawagin ang sarili mo na hinirang. Well, kapatid, if you profess that you are a child of God, then be ready because you cannot resist that power of God to bring something new in your life. And that something new is holiness and righteousness. Dati kasi, nung wala ka pa sa Panginoon, nung hindi ka pa naboborn again, kapatid, namumuhay ka sa kasalanan, sa pagkaalipin sa kasalanan. And then the irresistible grace of God came to rescue you. Niligtas ka, sinagip ka sa pagkaalipin na yon, dinala ka ngayon sa pagkaalipin, saan? Sa katuwiran at kabanalan. So, merong bagong buhay na ginawa sa iyo ang Diyos
na hindi mapipigilang mangyari sa buhay mo, kapatid. Okay? At ang isang highlight doon, mga kapatid, is our new heart. Pasensya na po kayo, hindi na ilagay dito yung verse. Akala ko na i-transfer. Okay. If you have your Bible, please buksan po natin sa aklat po ng Deuteronomio sa Tagalog. Deuteronomy chapter 30, verse 6. And let us see what is the basis, mga kapatid, anong basihan na nagtuturo sa atin para maniwala tayo na maging ang pagbabago ng ating puso, mga kapatid, ay hindi sa pamamagitan ng ating pagpaplano o kalooban, kundi sa pamamagitan ng pangunguna ng kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa atin. Okay? Deuteronomy chapter 30 verse 6 says, "The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants." Ayan. Dala mo ba? Badet? May dala ka? Wala? Meron? Sige. Ayan. Mas maganda kasi nakikita natin. Mas maganda nakikita natin. Para pag tayo po ay okay. So, Deuteronomy, mahirap po kasi mag-usap ng wala tayong basihan. Saan natin pinagpupulot, yun pong pinagsasasabi natin. Napaka-importante po na nakikita natin ang salita ng Diyos para hindi natin maisip na bunga lang ng idea o bunga lang ng kaisipan nang nagsasalita ang ating po mga pinag-uusapan. Okay. Ang topic po natin, mga kapatid, is God is sovereign over the creation of our hearts. Okay? We did not plan how and when will we be born spiritually, and we did not plan how and when will our hearts be renewed and be for God or desire God. Hindi tayo nagplano noon, mga kapatid. Ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yon. Deuteronomy chapter 30 verse 6 says, ayan, Deuteronomy chapter 30 verse 6. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants. Bakit niya gagawin yun? So that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Anong napansin niyo, mga kapatid, dito sa salita ng Diyos? The irresistible grace of God. Listen very carefully. The irresistible grace of God causes us to love Him with all our hearts. Meaning, mga kapatid, hindi talaga natin alam kung paano mamahalin ang Diyos. Walang pwedeng magmalaki sa atin na alam natin kung paano natin mamahalin ang Diyos. Walang sino mang tao na naghahanap sa Diyos, walang sino mang tao ang may interes sa Diyos ng kusa sa kanyang sarili. Listen very carefully. Nangyayari lang yun, pakibalik, chapter 30 verse 6. Nangyayari lamang yun na natututunan nating mahalin siya ng makatotohanan sa ating puso kung loloobin ng Diyos na
palitan ang ating puso. Dating masuwaing puso, but the Lord circumcised our hearts and the hearts of all the elect of God, so that we may love Him with all our hearts and with all our soul and live. Okay? The irresistible grace of God causes you to love Him with all your heart. Your love for God is not initiated by our own choice, our own will, our own desires, our own plans. No. Our love for God, kaya hindi natin ito pwedeng ikumpara na parang nagmamalaki tayo na mas mahal natin ang Diyos kaysa sa pagmamahal ng iba nating mga kapatid. Because the love of God is the result of God's sole decision. Ibig sabihin, mag-isa siyang nagdesisyon to create a new heart within us so we could truly and sincerely love Him with all our hearts, with all our mind, and all our soul. Okay? Kapatid, pakinggang mabuti. Kung hinirang ka ng Diyos, hindi mo mapipigilan na ma-inlove ka kay Yesu Kristo. Sino dito in-love kay Yesu Kristo? Huwag nyo na itaas ang inyong mga kamay. Iyon ang katotohanan. The irresistible grace of God will cause you to be transformed in your heart, mga kapatid. At ang puso na yan ay magsisimulang matuto, glory for glory, na umibig sa Diyos, namely, Jesus Christ. Nararamdaman mo ba yun sa puso mo, kapatid? Kasi pinag-aaralan natin, ang grasya na yun ay irresistible. Ibig sabihin, sa ayaw mo at sa gusto. Mamahalin mo talaga si Kristo. At ang pagmamahal na yun ay makatotohanan. You will love Him with all your heart. At ang Diyos ang gagawa nun sa'yo. And that's why hinihingi yun ng Diyos sa mga hinirang niya. Sinabi, may nagtanong sa Panginoon, ano po ang pinakadakilang kautusan? Anong pinakadakilang kautusan, mga kapatid? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kapatid, nililinaw sa atin ng Panginoon. Nagkukumahog tayo sa mga bagay na future. Gustong-gusto natin ligtas tayo. Tandaan natin, nakasiguro yung kaligtasan na yun sa mga hinirang. Hindi mo kailangan problemahin kung ligtas ka sa future. Ligtas ka talaga. At sigurado yun kung ikaw ay isang hinirang. Ang gusto mong makita ngayon, mga kapatid, ang gusto natin makita ngayon ay nangyayari ba? Nagmamanifest ba? Nagaganap ba ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Hindi ito yung kapangyarihan na meron kang magic wand na, ang tawag dito, imamagic mo yung tubig, gawin kong alak. Hindi ito yung kapangyarihan na yon, kundi yung kapangyarihan na mabago ang buhay mo. Dati kang sinungaling, tapat ka na ngayon. Dati kang nangangalunya, pinagsisisihan mo yun ngayon. Dati kang magnanakaw, hindi ka na nagnanakaw ngayon.
Dati kang chismoso, chismosa, hindi mo na ginagawa yon. Dati kang naninira ng kapwa, hindi ka na ganun ngayon. Bakit? Dahil binago ng Diyos ang iyong puso. At kapatid, hindi mo mapipigilang mabago ng Diyos ang puso mo. Dahil dumapo sa iyo at sumapit sa iyo ang hindi mapipigilang grasya ng Diyos. And then verse 2. Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Tingnan natin mabuti, mga kapatid, ang salita ng Diyos. I will. Anong tense yan? I will. Anong tense? Future tense. Present, past tense, present tense, future tense. Pag I will, gagawin to ng Diyos sa future. Tayo na yon, yung future. Kabilang na tayo sa future. Okay? Kaya kasama tayo dito sa mga pinag-uusapan nito. Sabi dito, I will give you a new heart. Bibigyan kita ng bagong puso. And put a new spirit in you. Take note. Ano yung spirit na yun? Capital letter S or small letter S? Theology to. Theology 101. Anong spirit yung capital letter S? Or ano? Ano yan? Small letter. Small. Okay? Para hindi tayo magulo mga kapatid. Iba yung Holy Spirit sa born-again spirit within you. Okay? Mamaya makikita natin dito. Listen very carefully, para baka kasi kailangan maintindihan natin. Baka pag tinanong tayo ng mga hindi natin may paliwanag. I will put a new spirit in you. Ibig sabihin, ibo-born again ko ang spirito mo. Hindi yung Holy Spirit, kundi yung spirito na bibigay sa atin ng Panginoon. I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my, ayan, capital letter S or small? Okay, magkaiba yan. Tsaka ito. Okay, nagkakaintindihan? Kasi may mga doktrina tayo na pag-uusapan later on para i-combat yung mga, tignan mo, kailangan mo munang ma-born again bago, o kailangan mo munang tanggapin ng Panginoon para ma-born again ka kasi wala bibigay ng Lord ang Holy Spirit pagka tinanggap mo siya. Yun ang may ko-combat natin. Kasi merong Spirit na nag-born again at ang Holy Spirit na nag-i-indwell sa iyo para turuan, listen very carefully, yung batang spirito na na-born again sa iyo. Spirit to spirit. Remember, the natural man receiveth not the things of God. Pag wala pa yung spiritong na-born again, sino magiging kausap ng Holy Spirit? Wala. So, walang tatanggapin ng natural man sa Holy Spirit. Okay? Kailan lang nagkakaroon ng fellowship? Kapag nabuhay ang Spirit, ang mag-uusap, Spirit to Spirit, magkakaintindihan sila. Okay? Yun yun. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Listen very carefully. Anong naunang binigay? Yung small S na spirit o yung capital? Yung small. Na born again yung small, ay yung spirit sa iyo. And then, sabi ng Panginoon, and then I will put my spirit, the Holy Spirit, in you. Bakit? Pwede nang magkaroon ng fellowship. Kailangan mo nang mabuhay ang spirito bago turuan ng Holy Spirit. Okay?
Anong idudulot nun? So you will follow my decrees and be careful to keep my laws. Sino lang ang nakakasunod sa Diyos? Mga kapatid, yung mga tao lang na binigyan ng bagong spirito at pinanahanan ng banal na spirito. Sila lang ang nakakasunod. Ito yung mga hinirang ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Sila lang ang mamumove to follow the decrees and carefully keeping the law of God. They cannot resist it. Okay? The irresistible grace of God, listen very carefully, the irresistible grace of God causes you to follow carefully and with deep conviction and with full trust the decrees, statutes, commands, and laws of the Lord. Okay? Kung dumapok sa'yo, kung nasa'yo ang grasya ng Diyos. Without the grace of God, you cannot obey God. Bakit? Wala kang new heart, wala kang new spirit, at wala kang indwelling Holy Spirit. Okay? Kaya hindi ka makakasunod sa Diyos. Nakakasunod ka lang sa Diyos because the irresistible grace of God and its power is actively working in your life. Nagkakaintindihan? Ngayon, wala kang pwedeng ipagmayabang doon. Wala kang anumang pwedeng ipagmayabang doon. Kasi kung hindi dumako sa iyong grasya ng Diyos, kapatid, nananatili ka pa rin saan? Sa pagiging natural man. At kung nananatili kang natural man, you cannot receive anything from God. You cannot obey Him. You do not have a new heart. You cannot hear Him. You cannot understand Him. You cannot see Him. You cannot enter His kingdom. That's why He said in John chapter 3 verse 3, unless a man is born again, unless he is born again, he cannot enter. Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, anong nag-cause nun? The irresistible grace of God. We did not plan for it. We did not plan for it. Hindi natin pinagplanuhan, mga kapatid, na pumasok sa atin ang grasya ng Diyos. It is His sole sovereign decision. Siyang may desisyonan. At hindi tayo. Okay? So our obedience to God is not an act to gain the favor of God. Tandaan natin. Ang anumang obedience natin, ang anumang pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi obligasyon o anumang pagsunod na ginagawa natin para paboran tayo ng Diyos. Listen very carefully. Hindi natin ginagawa yun para iligtas tayo ng Diyos. Okay? Ano pala, Pastor? Our obedience to God is not an act to gain the favor of God, but it is the manifestation or the result of the favor of God already given to us. Okay? Hindi tayo sumusunod para maligtas. Sumusunod tayo dahil niligtas tayo ng Diyos. So our obedience now, our work now, is not just an obligation or a duty. No.
ginagawa natin yon kasi tinuturuan tayo ng ating pusong bago na galing sa Diyos, na sundin siya to follow the decrees and be careful to keep all the laws of the Lord. Sana unawaan natin, mga kapatid. Sana naiintindihan natin. Kasi nakakapagod kapag iniisip mo, gagawin ko to para maligtas ako. Gagawin ko to para paboran ako ng Diyos. No! Walang nakasulat na gano'n, mga kapatid. Ang nakasulat, ginagawa natin ang pagsamba, papuri, pagsunod sa Diyos dahil tayo ay lubusang nagpapasalamat. We are full of gratitude with a thankful heart, mga kapatid, because we understand that the favor of God is already upon us. Nasa atin. Okay? Magkaiba kasi yung gumagawa ka para maligtas at iba din yung nag-o-offer ka ng sacrifices of thanksgiving and obedience to God because you understand, you know that God already saved you. Okay? Yan yung grasya ng Diyos, mga kapatid. So you are obeying not for the favors, but because you are already favored. So obedience is not just a duty or an obligation to be accomplished, but an offering of gratitude and appreciation of a thankful heart. Because nakaranas ka ng grasya ng Diyos at naunawaan mo ito, mga kapatid. So, what we are doing tonight, mga kapatid, is a remembrance. Pag-aala-ala ng alin? Ng kung ano ang ginawa ng Diyos. Remember, mga kapatid, ang pinag-uusapan nating grasya ng Diyos ay hindi magiging ganap maliban. Every favors and blessings that we are enjoying right now in our lives, personally, ay hindi mangyayari, yung pinag-uusapan nating grasya na ito, ay hindi magaganap maliban na tapusin muna ng Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon at gawain dito sa lupa. Ano yun? Ang mamatay siya para sa iyo. Para ano? Para ma-deliver niya ang kapangyarihan ng grasya na magdadala sa iyo sa kaluwalhatian at magpapabago ng buhay mo habang nandito ka sa lupa. That is our that is the partaking of the offering of God in the life of our Lord Jesus Christ. Nakikipag-isa tayo. Sapagkat naiintindihan natin, mga kapatid, na malibang gawin muna ng Panginoon Jesucristo ang kanyang gawain, wala tayong mapapakinabangang anuman. Yun ang katotohanan ng sinasabi niya, mga kapatid, sa John 10:10, when He said, I have come, naparito nga ako, dumating nga ako para bigyan kita ng isang klase ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapatid, hinirang ka ng Diyos. Nasa iyo ang kanyang grasya. Pigilan mo ang kaisipan na ang grasya ng Diyos ay para lamang makarating ka sa kanyang kaluwalhatian. Magsimula ka sa pagtingin sa iyong sarili na kailangang magkaroon ng ebidensya o manifestasyon ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos sa buhay mo. Tatrabahuin ka nito
at kailanman hindi mo mapipigilan ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos na baguhin ka. Ang makatotohanang pagganap, mga kapatid, sa hapag ng Diyos, sa Lord's Supper, mga kapatid, ay yung nakikita mo ang iyong sarili. Not only appreciating what Jesus Christ has done and the results of that sacrifices in your life. Hindi lang yung naiintindihan mo, kundi nakikita mo ang sarili mo, kapatid. Hindi ka lang partaker ng sarap, kundi partaker ka rin ng mga sakripisyo ng Diyos na nagbibigay ng kumpiyansa sa iyo. That you are really an elect of God, hinirang ng Diyos para makiisa sa kung anuman ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So my dear brethren, the message that has been given to us, mga kapatid, tonight is so that we may understand, hindi lang ang grasya ng Diyos ay hindi lang nagliligtas sa iyo papunta sa langit, kundi ang grasya ng Diyos ay isang kapangyarihan, aktibong gumagawa sa buhay mo para ang buhay mo ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri, parangal sa kanyang banal na pangalan. Palakpakan po natin siya.